And welcome back mga kasambahay to Doctors on TV. And once again, we are still here at the Ace Water Spa in Barangay Capitolio in Pasig City for our summer episode. At dahil napakainit ngayong summer, nag-invite po tayo ng isang special guest na tuturuan tayo tungkol sa mga heat exhaustion, heat stroke. He completed his training in the Philippine Red Cross and the Philippine Coast Guard, a proud member of the UNTV News and Rescue Team, Mr. David Echalar. Yes, hello. Morning. Good morning po, sir. Good morning. David. Good morning, Dave. Ang bata-bata naman ang ating guest. Correct. Yes, oo. Oh, very confident yan. Yes. Very, Earlier, may salbang tao yan. Earlier, we were talking about heat stroke and heat exhaustion. Oh, and heat cramp. Oh, and heat cramp. Anong difference nito, Dave, ng tatlo? Bali, ang start po kasi, ang heat cramps ay pagka masyado po na nag-sweat o nagpapawis ang isang tao at nawawala ng electrolyte sa katawan, nangyayari po ay nagkakaroon ng paninigas yung mga part ng muscle, lalo na po yung sa may bandang paa po natin. So, Dito naman parang cramps, no? Opo, saka yung sa may legs. Okay. So, ang kailangan po natin gawin, stretch lang natin yung part na nagkakaroon ng paninigas, and then painumin natin siya ng mga electrolytes, like ng mga Gatorade, mga sports drinks natin. Opo. And then, pwede rin natin i-massage para ma-relax yung muscle. And then hydrate. Siyempre, kailangan uminom din ng maraming water. Opo, para ma-replace din yung nawalang fluid sa katawan natin. Basta conscious, Opo. pwede pa inumin. Oh. Basta may malay po, pwede natin painumin. Usually nagka-cramp yung mga nagbabasketball na hindi nag-warm up. Opo, saka yung mga masyadong naka-expose sa direct sunlight po. Okay. Yun. O minsan sa loob ng pool, nagka-cramps yung mga tao eh. Opo. Kasi possible na walang proper warm-up. Okay. Sa lumangoy ka agad, kaya na tendency nagkakaroon ng cramps yung mga muscle po nila. Kaya dapat nagwa-warm up kahit na swimming lang na hindi ka man mag-lap, bababad ka lang sa pool, may warm up pa rin dapat. Pwede ba stretching lang, yung nilift mo lang? Paano yan na David ginagawa yung warm up? Ilang minutes, pero pwede ba sa warm up yan, no? Yung sa amin po, kasama na yung stretching, and then yung jump and jack. Okay. So, kaya ano lang po, good enough na pagpawisan lang ng konti para may stretch din yung mga muscle. Okay. So usually light exercise, no? Opo. Para just to get the muscle warming up. Mahirap kasi mag-stretch ng cold muscle, minsan na-strain din. So ano naman yung, di ba, heat exhaustion or heat stroke? So, yung sa heat exhaustion naman po at saka sa heat stroke, meron po silang pagkakaiba. Sa heat exhaustion, ang temperature ng katawan natin pwedeng normal or slightly elevated. Ang mga signs and symptoms niya, nagpapawis din, nahihilo, sometimes nahihirapang huminga, and minsan parang confused sila kung ano bang nangyayari sa kanila. Orientation. Okay. Opo. So, ang ano naman niya, ang pinaka-first aid natin, o pinaka-first treatment natin, alisin lang natin siya dun sa source ng heat. So, dalhin natin sa malilim o sa mapreskong lugar. And then, yun pa rin, replenish natin yung nawala sa kanya ng mga fluids. And then, yung damit niya, luwagan natin para medyo malamigan. At saka dito sa heat exhaustion, may sweating pa na nangyayari. Kasi ito yung process ng katawan para mag-cool down. Kailangan magpawis. Compare naman natin sa heat stroke. Sa heat stroke, sobrang taas na ng body temperature niya. So, ang nangyayari sa kanya, same din lang sa heat exhaustion, may difficulty of breathing, hirap huminga, hindi na siya pinagpapawisan. So, yun yung difference niya. At yung balat niya, dry na dry at nauuhaw siya. Parang naipon lahat ng init sa loob ng katawan, kaya ang taas ng temperature. So, ang nakakatakot lang sa heat stroke kasi, pwedeng mawalan ng malay. Okay. And pag hindi natin na-treat ng agad-agad ang heat stroke, pwedeng mamatay ang patient natin. So, ang parang pinaka-first aid natin, ganun din, alisin natin siya sa source ng init. And then, kung may malay, painumin ng malamig. And then, yung electrolytes drinks pa rin natin. And then,
lagyan natin ng mga cold packs, mga yellow or wet cloths dun Sa sa katawan, may sa importante katawan ba mismo. kung saan parte? ang pinaglalagyan po natin na common ay yung sa may leeg, sa may kilikili, sa may abdomen, saka sa may singit. Kasi dun mabilis na ma-absorb ng katawan yung yung lamig para mabawasan yung temperature ng katawan niya. Kasi nandun yung mga malalaking ugat. Opo. Sa dumadaan. Ang sa heat stroke ba yan ang iniisip kasi ng mga ibang tao na sa mga matatanda lang nangyayari na may high blood. Pero ano po ba experience niyo? Ano bang age range na nagsasuffer ng heat stroke? Na-experience po namin, tama yun, sa mga bata, kasi ang bata ay mabilis din pagpawisan, saka yung ano nila, yung physical activity ba, malilikot eh. At saka doon sa matatanda rin kasi kumbaga hindi na kaya ng katawan nila na mag-cope masyado. Saka kumbaga yung wear and tear ng katawan nila eh. Lalo na kung may high blood na. Opo, hindi na kayang sumabay ng katawan nila kaya sila yung mga common sa mga ganitong sakit po natin. Tapos na nakakita ng mga heat exhaustion sa mga ROTC nung college, saka CAT nung high school. Yung nakahilala lang ganyan, biglang may nahihimatay na isa. Kasi na-dehydrate na. Naghapong naka sa ilalim ng araw, tapos hindi sila masyadong nabibigyan ng break para uminom ng Ayun. tubig. So hindi lang sa beach, hindi lang sa mga summer outing Sa school, nangyayari. lalo na ngayong summer, no? Merong mga Eh, summer sa mga camp. MRT, may nangyayari bang ganyan pag sobrang init sa MRT? May report na rin po sa amin dati na ganyan na dahil nga siksikan masyado tapos yung kumbaga yung aircon nung ay hindi ganun nakalakas. So may tendency talaga na may ibang bigla na lang hinihimatay dahil saka nahirapan na rin kasi huminga dahil sa congested yung area. Dapat talaga drink a lot of water before you go out. Opo. Magbaon ng tubig para pag nauuhaw. Ngayong inom summer na pa agad. mga ilan? Ikaw, ilang nang iniinom mo tuwing summer? Ako hindi ako mainom eh. Hindi ako matubig na tao eh. But I love eating fruits Fruits. the Okay. whole day. Lalo na siguro pakwan. Cooling, Tsaka, no? you have to choose the right kind of fabric that you should wear. Correct. Yes, Na dapat yung circulation ng air mo maganda. Kasi otherwise, yung sinasabi mo kanina, na yung ROTC, Oo. patong-patong kasing damit Ah, nila yes. eh. Correct. Kaya nahihimatay sila. Long Yeah, sleeve long pa, no? sleeves, may damit pa sa loob. Helmet. And walang iniinom na tubig. Yes, walang- Kaya sila nagigipis. O, Ayan. yung mga office workers, no? Naka 3-piece suit, Oo. necktie. Buti na lang aircon. Oh, kung pag nasa biyahe sila, hindi yung time ng oo. taxi, ng gym. Huwag Yes. na mag-suit, magbarong na lang. Barong na lang. Oo. Oh, sa bagay ang borong, mas bagay sa Mas temperature bagay sa natin. Pilipinas. Yes, Philippines yes. natin. Sa busan. Any other tips po, Kuya David? Sa mga kasambahay po natin, kung magbibiyahe sila o may gagawin sila sa labas, magbaon lang po lagi tayo ng tubig or anything na sports drink para just in case na masyado tayo magpawis, meron tayong pangpalit kagad doon sa mga nawawala. At saka maganda rin na magdala tayo ng mga medicine natin doon sa mga high blood para kung saan ka man nabot, kung sumpungin ka man, at least meron ka kagad na mainom na gamot. So, nasa first half pa lamang tayo ng ating programa sa araw na ito, pero marami po tayong matutunan from our guests. But before we continue, panoorin muna natin ang Naturally Yours.